Enzo? Sino siya? Ang tanong ay bumagsak sa katahimikan ng kwarto na parang baso na nabasag sa sahig. Hindi ito malakas, tila isang bulong lamang mula sa pintuan, ngunit sapat na para yumanig sa buong pagkatao ni Enzo Barameda na kasisilay pa lamang mula sa pagkakatulog. Nakita ni Samara ang pagyelo ng katawan ng asawa. Ang braso nitong nakapulupot pa kay Bianca Fajardo ay biglang nanigas at sa loob ng ilang segundo, tila nawala ng kakayahan ang lalaki na kumilos o magsalita. Nakaupo si Samara sa isang upuan na inilagay niya mismo sa tapat ng kama. Hindi niya alam kung bakit ganon siya kalmado. Siguro dahil sa loob ng 11 taon ng pagsasama, may bahagi sa kanya na alam na darating ang araw na ito. Ang mga gabing uwi si Enzo ng sobrang huli, ang mga pagkamis sa mga importanteng okasyon ng pamilya, ang mga niting tila may tinatagong sikreto, lahat ng iyon ay naghahanda pala sa kanya para sa eksaktong sandaling ito. Samara, anong ginagawa mo dito? Nauutal na sabi ni Enzo habang mabilis na inaalis ang pagkakayakap kay Bianca. Akala ko ba ay bukas ka pa babalik? Naubos ang meeting. Tahimik na sagot ni Samara. Hindi siya kumikilos, hindi siya kumukurap. Ang daming beses ko nang na-miss ang mga gabi ng pelikula ni Nico. Akala ko, magandang sorpresa na umuwi ako ng maaga. Hindi niya binanggit na kinansela niya ang huling araw ng business trip dahil may kakaibang pakiramdam siya. Isang kutob na hindi niya maipaliwanag, ngunit pilit siyang hiniila pa uwi. Hindi rin niya sinabi na sa eroplano habang nakatingin sa bintana, bigla ning naalala ang ngiti ni Enzo nung sabihin nito na may importanteng meeting sa gabi. Ang parehong meeting nakita niya sa litrato ng dalawa sa social media ng isang kaibigan, isang litratong mabilis na na-delete. Nakita ni Samara kung paano mabilis na tumayo si Bianca, ang babaeng 28, 10 taong mas bata sa kanya, ay nagmamadaling kinuha ang kumot para takpan ang sarili. Ang mukha nito ay maputla, ang mga kamay ay nanginginig. Nuwit hindi siya umiyak, hindi rin siya humingi ng tawad. Tahimik lamang siyang nakatayo, nakayuko. Tila isang bata na nahuling may ginawang kasalanan. Samara, pakiusap! Pakinggan mo ako! Si Enzo ay lumapit sa kanya, ngunit hindi siya hinawakan. Napatigil ito sa harap niya, nakaluhod. Ang mga mata ay puno ng takot. Hindi ito kung ano ang iniisip mo. Nangyari lang ito, isang beses. Hindi ko alam kung paano. Isa ka pa ring sinungaling, Enzo. Hindi nagbabago ang boses ni Samara. Kung isang beses lang, hindi mo dadalhin ang babae sa sarili mong bahay. Sa kama natin. Tumingin si Samara sa paligid. Nakita niya ang mga detalye. Ang pabango ni Bianca na nakakalat sa kanyang unan. Ang makeup bag nito sa tabi ng salamin, ang damit na naiwan sa sahig. Ang mga bagay na ito ay hindi dala ng isang tao na pumunta lamang dito ng isang gabi. Ito ay mga bagay ng isang taong komportable na. Isang taong madalas nang naririto. Bianca, maaari mo bang iwan muna kaming mag-asawa? Hindi ito tanong. Ito ay utos. Tumingin si Bianca kay Enzo, naghahanap ng gabay, ngunit walang magawa ang lalaki kundi ang tumango. Dahan-dahang naglakad si Bianca papunta sa pinto. Ang mga hakbang ay mabagal at nag-aalangan. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalabas, nagsalita muli si Samara. Bianca? Napahinto ang babae. Tandaan mo ito. Ang araw na ito, dahil isang araw, pagsisisihan mong hindi ka tumakbo, paalis noong may pagkakataon ka pa. Hindi sumagot si Bianca. Mabilis itong lumabas ng kwarto, at ilang segundo lamang, narinig ni Samara ang paghampas ng pinto ng guest room. Samara, pakiusap! Muling sinubukan ni Enzo na magpaliwanag. Ang mga kamay nito ay nakalahad, nanginginig. Mahal kita, hindi ko alam kung bakit ko ito nagawa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Ikaw ang lahat sa akin, alam mo yon? Alam kong mahal mo ako, Enzo. Sa unang pagkakataon, may bahid ng lungkot sa boses ni Samara.
Ngunit hindi sapat ang pagmamahal para patawarin ang pagtataksil. Umupo si Enzo sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa kama. Tila nawalan ito ng lakas. Tila isang lobo na pumutok. Gagawin ko ang lahat, Samara. Lahat. Sisisihin ko si Bianca, tatanggalin ko siya sa trabaho. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Hindi mo ba naiintindihan? Tumingin si Samara sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaking pinakasalan niya. Ang lalaking sinamahan niya sa hirap at ginhawa. Ang ama ng kanyang anak, na parang isang estrangero. Hindi ko kailangan na tanggalin mo si Bianca. Hindi ko kailangan na ipangako mo ang lahat. Ang kailangan ko lang ay malaman kung bakit. Bakit, ano? Bakit mo ginawa ito? Ang boses ni Samara ay nanginginig sa unang pagkakataon. 11 taon, Enzo. 11 taon na ibinigay ko sa iyo ang lahat. Inilagay ko ang pangarap ko sa pangalawa para suportahan ang pangarap mo. Itinaguyod ko ang pangalan ng pamilya mo kahit na mas malaki ang pangalan ng pamilya ko. At ito ang isinukli mo? Isang babaeng kasing edad ng mga estudyante ko? Hindi ko alam, Samara. Umiiyak na si Enzo. Hindi ko alam kung bakit. Siguro natakot ako. Natakot ako na hindi ako sapat. Lalagi ako nasa anino mo, na hindi mo na ako kailangan. At dahil natakot ka, pinili mong sirain ang lahat? Umiling si Samara. Hindi yan dahilan, Enzo. Yan ay dahilan ng isang duwag. Tumayo si Samara. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagay na nabasag. Hindi ang puso niya, kundi ang tiwala na pinanghawakan niya sa loob ng mahigit 1 dekada. At sa lugar kung saan dating nakatayo ang pag-ibig, may isang bagong damdamin ang pumalit. Hindi ito galit, hindi ito puot. Ito ay isang malamig, tahimik na determinasyon. Samara, saan ka pupunta? Nagmamakaawang tanong ni Enzo habang sinusundan siya ng tingin. Hihimatayin si Nico mamaya, sagot ni Samara nang hindi lumilingon. Kailangan ko maging maayos para sa kanya. Samara, pakiusap, huwag mong sabihin kay Nico. Huwag mong sirain ang pamilya natin. Para sa anak natin, pakiusap. Huminto si Samara sa pintuan. Hindi siya lumingon. Ngunit narinig ni Enzo ang mga salitang binitawan nito. Malamig, kalkulado, at puno ng kahulugan. Hindi ako ang sisira ng pamilya natin, Enzo. Ikaw na ang gumawain yan. At umalis siya. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagmamadali. Naglakad siya ng mahinahon. Ang bawat hakbang ay tila may layunin. Nang marating niya ang kusina, huminto siya at tumingin sa ref. May drawing ni Nico na nakamagnet doon. Isang guhit ng pamilya, 3 tao na magkakahawak kamay, nakangiti sa ilalim ng araw. Tinitigan ni Samara ang drawing ng matagal. Ang mga mata niya ay nanatiling tuyo, ngunit sa kanyang puso may panata siyang ginawa. Hindi niya hahayaang mawala ang lahat ng ito. Hindi niya hahayaang manalo si Enzo. Hindi niya hahayaang makuha ni Bianca ang anumang pinag-irapan niya. Ngunit hindi siya magwawala. Hindi siya magiging isteriko. Gagamitin niya ang isang bagay na hindi kayang pantayan ni Enzo at Bianca, ang kanyang isip. Kinabukasan, habang ang nakikipaglaro si Nico sa harden, tahimik na binuksan ni Samara ang laptop. Hindi siya naghanap ng abogado. Hindi siya nag-impake ng gamit. Binuksan niya ang online banking account ng pamilya, ang account na pinagsamahan nilang itaguyod ni Enzo, at sinimulang suriin ang bawat transaksyon sa nakalipas na 6 na buwan. May nakita siyang kakaiba. Ilang malalaking halaga ang nailipat sa isang account na hindi niya kilala. Isang account na nakapangalan sa isang pangalan na pamilyar sa kanya, Bianca Fajardo. Tumigil ang mga kamay ni Samara. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, ngunit hindi dahil sa sakit. Dahil sa kumpirmasyon. Hindi lamang pagtataksil ang ginawa ni Enzo, ito ay pagnanakaw. Pagnanakaw sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, sa kanyang pinaghirapan. Isinara niya ang laptop. Tumiin siya sa bintana. Nakita niya si Nico na tumatakbo sa damuhan. Tumatawa.
Walang kamalay-malay sa mundo ng mga matatanda na gumuguho sa paligid niya. Para sa'yo, anak, bulong ni Samara. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. At sa sandaling yon, nagsimula ang kanyang plano. Hindi isang plano ng paghihiganti na puno ng galit, kundi isang plano ng katarungan. Isang plano na magpapatunay kay Enzo na ang babaeng minaliit niya ay hindi kailanman naging mahina. Tahimik na binuksan muli ni Samara ang laptop. Sa halip na iprint ang bank statement, gumawa siya ng bagong folder sa desktop. Nilibel niya ito ng reseta ni Nico para hindi ito mapansin. At doon, sa tahimik na hapon na yon, habang ang kanyang anak ay naglalaro sa labas at ang kanyang asawa ay nagpapanggap na walang nangyari, sinimula ni Samara Ledesma ang kanyang pinakamahalagang kaso. Ang kaso laban sa sarili niyang asawa. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Umiti lamang siya. Isagniting hindi nakarating sa kanyang mga mata at nagsimulang mag-type. Ang umaga ay parang walang nangyari. Ganon din ang hapon. Ganon din ang mga sumunod pang araw. Pinagmasdan ni Samara ang sarili sa salamin habang nagsusuklay. Hindi siya mukhang babaeng nasaksihan ang pagtataksil sa sariling higaan. Mukha siyang maayos. Mukha siyang kalmado. Mukhang si Samara Ledesma na laging kilala ng lahat. Ang magaling na abogado, ang perpektong asawa, ang inang hindi nagkakamali. At yun nga ang pinakadelikadong bahagi ng kanyang plano. Kailangan niyang maging perpekto. Kailangan niyang maging si Samara na nakasanayan ng lahat, hanggang sa handa na siyang lumaban. Ma, ba't ang aga niyo po nagising? Tanong ni Nico habang nakaupo sa hapagkainan, inaantok pa. May meeting ako, anak. Kailangan kong pumasok ng maaga. Hinalikan niya ang ng bata. Kumain ka ng maayos, ha? Si Daddy po ba ang maghahatid sa akin sa school? Napahinto si Samara. Ilang segundo siyang natahimik bago ngumiti. Oo, anak. Sasabihin ko sa kanya. Hindi niya sinabi kay Enzo. Hindi rin niya kailangan. Nang bumaba si Enzo ng hagdan na nakaayos na ang buhok at nakaiti, yung meeting laging ginagamit sa mga camera, tumingin lang si Samara sa kanya at mahinang nagsalita. Ihahatid mo si Nico sa school. 7:30 ang call time ko. Sure. Mabilis na sagot ni Enzo. Masyadong mabilis. Masyadong gustong magmukhang normal. At doon nagsimula ang lahat. Sa loob ng isang linggo, naglaro si Samara ng papel na pinakamahusay niyang ginampan, ang asawang walang alam. Kasama niya si Enzo sa hapunan. Pinag-usapan nila ang mga plano para sa birthday ni Nico. Numiti siya sa mga biro nito, tumango sa mga opinyon nito, at tinanong pa nga kung kumusta ang trabaho. Yung mga tanong na dati ay taos-puso, ngunit ngayon ay bahagi ng lamang ng kanyang pagsasabuatan. Hindi siya natulog sa guest room. Hindi siya umiwas sa halik nito sa tuwing sasabay ito sa kanyang pagbangon. Pinili niyang manatili sa tabi nito. Hindi dahil mahal niya pa ito, kundi dahil kailangan niyang mapanatili ang tiwala nito. Ang tiwala ang pinakamadaling bulagin. Sam, may dinner tayo sa Sabado. Sabi ni Enzo isang gabi habang naghahapunan sila. Yung mga partners ng kumpanya, kailangan kong nandun ka. Anong oras? Sen, sa Ayala. Sige, numiti siya. Anong isusuot ko? Nagulat si Enzo sa bilis ng pagsang-ayon. Ilang segundo itong napatingin sa kanya, parang may hinahanap na kahinaan bago ngumiti pabalik. Yung blue mong gown, maganda ka doon. Okay. Yun lang. Walang tanong, walang pagdududa, walang bahid ng galit. Nang gabing yon, habang natutulog na si Enzo, binuksan ni Samara ang laptop sa banyo. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa pinto, habang binubuksan ang folder na reseta ni Nico. May laman na itong 3 bank statement, 2 email, 1 screenshot ng transaksyon. Hindi pa sapat. Malayo pa sa sapat. Kailangan niya ng mas marami, mas malalim, mas matibay. Kinabukasan sa opisina, sinimulan niya ang susunod na hakbang. Ma'am Sam, may hinahanap po ba kayo? Tanong ni Grace, ang kanyang sekretarya,
nang makita siyang nag-iisa sa file room ng kumpanya. Yung lumang kontrata ng Baramida Media. Yung 2019 na partnership agreement sa Fajardo Productions. Nagulat si Grace. Wala po sa file room yon. Nasa legal department po ata. Si Attorney Reyes ang humawak. Talaga? Mahinang umiti si Samara. Salamat, Grace. Ako na lang ang titingin. Hindi siya pumunta kay Attorney Reyes. Alam niyang hindi siya makakatulong. Si Attorney Reyes ay tauhan ni Enzo, hindi ng katotohanan. Sa halip, naghintay siya hanggang sa umalis si Attorney Reyes para sa tanghalian. Magalipas ang 15 minuto, pumasok si Samara sa opisina nito gamit ang susi na nasa kanyang drawer. Ang susi na ibinigay sa kanya ni Attorney Reyes mismo, noong siya pa ang humahawak ng legal department ng kumpanya. Mabilis ang mga kamay niya. Binuksan niya ang file cabinet, hinanap ang folder na may label na Fajardo Productions at sinimulang basahin. Ang una niyang nakita ay ang kontrata na nagsasaad na si Bianca Fajardo ay independent contractor ng kumpanya. Normal yon, karaniwan. Ngunit ang ikalawa ang nagpahinto sa kanya, isang addendum. Hindi na pirmahan ngunit inihanda na. Nakasaad dito na simula sa susunod na taon, ang Fajardo Productions ay magiging exclusive media partner ng Barameda Media na may taunang bayad na 50 milyong piso. 50 milyon sa isang taon. Para sa isang kumpanya na wala pang 2 taang gulang at wala pang kahit isang major production. Mabilis na kinuna ni Samara ng litrato ang dokumento gamit ang kanyang telepono. Inilagay niya pabalik ang folder sa eksaktong posisyon nito. Lumabas siya ng opisina nang hindi man lang nag-iwan ng bakas. Sa kanyang sariling opisina, binuksan niya ang folder na reseta ni Nico at inilagay ang mga bagong litrato. 4 na ebidensya na, hindi pa sapat. Nang hapong yon, habang pauwi siya, tumawag siya kay Melissa. Sam, kumusta ka? Ang boses ni Melissa ay puno ng pag-aalala. Miss na kita, matagal na tayong hindi nagkikita. Oo nga, pasensya na, busy. Huminto si Samara. Mel, pwede ba kitang makita? Bukas? Kailangan kong kausapin ka tungkol sa isang bagay. Anong nangyari? Okay ka ba? Okay ako. Hindi siya umiyak. Hindi siya nanginig. Kailangan ko lang ng tulong mo, legal na tulong. Tumahimik si Melissa saglit. Si Melissa Villanueva ay isa sa mga pinakamahusay na abogado ng pamilya sa bansa. At higit sa lahat, isa sa mga pinakamatagal ng kaibigan ni Samara. Magkaklase sila noon sa law school. Magkasama silang nagtiis sa mga gabing walang tulog at sa mga kasong tila imposibleng panalo. Bukas, sagot ni Melissa. Saan tayo magkikita? Sa opisina mo, 6 p.m. Iwasan natin ang mga mata. Sam, anong nangyayari? Bukas na lang, pakiusap. Baga pa makasagot si Melissa, binabana ni Samara ang tawag. Kinabukasan sa opisina ni Melissa, sinabi ni Samara ang lahat. Hindi siya umiyak, hindi siya nagpahinto. Mula sa pag-uwi niya ng maaga, hanggang sa pagkakita niya kay Enzo at Bianca sa kanilang higaan, hanggang sa mga bank statement at sa addendum na 50 milyon. Sinabi niya ang lahat ng walang pagkukulang. Nakinig si Melissa nang hindi nagsasalita. Nang matapos si Samara, tumayo ito at niyakap siya. Mahigpit, matagal, parang sinusubok ang hawakan ng mga piraso ng kaibiga ang nakikita niyang unti-unting nababasag. Sam? Bulong ni Melissa. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Dahil hindi pa ako handa. Seryosong sagot ni Samara. At dahil kailangan kong malaman muna kung gaano kalalim ang butas na hinuhukay niya. Anong kailangan mo sa akin? Lahat. Tumingin si Samara sa mga mata ng kaibigan. Kailangan kong malaman kung paano ko siya madadala sa korte. Kailangan kong malaman kung paano ko mapapatunayan na ninakaw niya ang kumpanya ng pamilya ko. At kailangan kong malaman kung paano ko siyang sisirain, hindi dahil galit ako, kundi dahil kailangan kong protektahan si Nico. Tumanggo si Melissa. Walang tanong. Walang pagdududa. Sige, simulan natin. Sa mga sumunod na linggo, laging routine na ang sikreto ni Samara. Tuwing umaga, ginagampanan niya ang papel ng perpektong asawa. Tuwing gabi,
Habang natutulog na si Enzo, pinubuksan niya ang laptop at pinag-aaralan ang bawat dokumentong nakukuha niya. Tuwing Sabado, nakikipagkita siya kay Melissa sa isang tahimik na cafe sa Makati, isang lugar na malayo sa mga mata ng kumpanya. Unti-unti, lumaki ang folder na reseta ni Nico. 7 bank statement, 11 email, 3 addendum, 2 kontrata, isang listahan ng mga account na nakangalan kay Bianca, mga account na pinaglipatan ng mahigit 200 milyong piso sa loob ng 18 buwan. 200 milyon. Galing sa kumpanyang itinayo ng kanyang ama. Sam, sapat na ba ito? Tanong ni Melissa isang hapon. Hindi pa. Sagot ni Samara habang pinag-aaralan ang isang email. Kailangan ko ng patunay na si Enzo mismo ang nag-utos ng mga transaksyon, hindi lang si Bianca. Paano natin makukuha yon? Hindi sumagot si Samara, ngunit alam niya ang sagot. Kailangan niyang hanapin ang ebidensya mismo. Sa mismong kumpanya, sa mismong opisina ni Enzo. At nang gabing yon, habang natutulog na ang lahat, pumasok si Samara sa home office ni Enzo sa kanilang bahay. Madilim ang silid. Amoy pabango pa rin ito. Ang pabango na ginagamit ni Enzo tuwing may mahalagang meeting. Maengat na binuksan ni Samara ang desk drawer, sinuri ang mga folder, at hinanap ang anumang bagay na maaaring magturo sa kanya sa katotohanan. At doon, sa ilalim ng isang stack ng mga lumang dokumento, natagpuan niya ito. Isang USB drive. Walang label. Nakatago sa likod ng drawer. Dinala niya ito sa kanyang laptop at binuksan. Ang laman, mga spreadsheet ng mga transaksyon, mga email exchange sa pagitan ni Enzo at Bianca, at isang dokumento, isang draft ng announcement na nagsasaad na si Bianca Fajardo ay magiging co-owner ng Barameda Media. Nakita ni Samara ang petsa. Sa 3 linggo. 3 linggo pa lang ang layo. Isinara niya ang laptop. Hindi siya nanginig. Hindi siya umiyak. Sa halip, ngumiti siya. Iyong ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. 3 linggo. Sapat na yon upang tapusin ang lahat. Gumising si Samara nang hindi pa sumisikat ang araw. Hindi siya makatulog. Hindi na siya makatulog ng maayos. Simula nang matagpuan niya ang USB drive. Nakatitig siya sa kisame ng kanyang silid, sa kama kung saan natutulog si Enzo ng mahimbing. Walang kamalay-malay sa bagyong binubuo sa isip ng kanyang asawa. Tumayo siya ng tahimik. Hindi na niya kailangang magpanggap na natutulog. Hindi naman siya pinapansin ni Enzo kapag gumigising siya ng maaga. Sa nakalipas na mga linggo, wala na silang usapan na lampas sa mga pangangailangan ng bahay at ng anak. Minsan, iniisip ni Samara na mas madali pa nga ang ganito. Mas madaling magalit kapag walang nagpapanggap na nagmamahal. Pumunta siya sa home office ni Enzo habang abala ito sa pagligo. Binuksan niya ang drawer na dati nang natuklasan. Ang drawer na may maluwag na tabla sa likod. Hindi niya alam kung bakit bumalik siya roon. Siguro dahil may kulang. Siguro dahil ang USB drive na yon ay simula pa lamang. At tama siya. Sa likod ng tabla, may isa pang compartment. Maliit, halos hindi halata. May laman itong mga papel. Makapal, formal, may tatak ng bangko. Nanginginig ang mga kamay ni Samara habang binubuklat ang mga ito. Mga dokumento ng pautang, collateral, ang ari-arian na nakalaan para kay Nico, ang bahay at lupa sa Tagaytay na ipinamana ng kanyang mga magulang, nakasangla na pala. Hindi pa opisyal, ngunit nasa proseso na. Huminga siya ng malalim. Hindi siya umiyak. Hindi na siya umiiyak para kay Enzo. Ngunit para kay Nico, para sa anak niyang hindi alam na ang kanyang mana ay ginagawang puhunan ng isang lalaking hindi na marunong makontento. Kinuha niya ang mga dokumento. Iniskan ang bawat pahina gamit ang kanyang telepo. Unilagay ang mga orihinal pabalik ng maingat, eksakto kung paano niya nakita ang mga ito. Pagkatapos, ay umalis siya sa opisina nang walang bakas na siya ay naroon. Sa kusina,
Inihanda niya ang almusal para kay Nico. Ang bata ay pumasok ng may antok na mga mata, buhok na magulo, suot ang paboritong damit na may mga dinosaur. "Mommy, bakit ang aga mo?" tanong ni Nico habang inaantok na kumakain ng cereal. "May trabaho lang ako ngayon, anak," sagot ni Samara, hinahaplos ang ulo ng bata. "Kumain ka ng maayos, ha? May pasok ka pa." "Tara sa Tagaytay sa weekend?" tanong ni Nico, may pag-asang kumikinang sa mga mata. "Sabi mo, doon tayo magpapapicture sa puno." Sandaling naniga si Samara. Ang Tagaytay. Ang lupang yon. Ang lupang ipinangako niyang ipapamana kay Nico, ang siyang nakasangla na ngayon. "Mommy?" tawag ni Nico. Napabalik si Samara sa realidad. Ngumiti siya. Yung ngiting natutunan niyang isuot tuwing kailangan niyang itago ang sakit. "Sige anak, kapag natapos ko ang trabaho ko, dun tayo. Ipangako ko." Tumango si Nico at nagpatuloy sa pagkain. Hindi niya alam na ang pangakong yon ang tanging bagay na pinanghahawakan ng kanyang ina. Nang makapasok si Samara sa kanyang opisina, agad niyang tinawagan si Melissa. "Kailangan kita," sabi niya, seryoso ang boses. Makalipas ang 30 minuto, nakaupo na si Melissa sa harap niya. Ang kaibigan ay nakikinig ng tahimik habang inilalatag ni Samara ang mga dokumento, ang mga papel ng sangla, ang mga screenshot ng transaksyon, ang listahan ng mga account na nakuha niya mula sa USB drive. "Sam," sabi ni Melissa, mariin ang boses, "hindi lang ito pagnanakaw. Ito ay paghahanda. Inihahanda ni Enzo ang paglipat ng lahat ng ari-arya bago ka pa man magising." "Alam ko. Hindi mo pa ba nakikita? Ang mga dokumentong ito, ang mga kontrata, may pattern. Ang lahat ng malalaking transaksyon ay dumadaan sa isang kumpanya ng accounting na pag-aari ng isang tao." "Kanino?" tanong ni Samara. Tiningnan siya ni Melissa, seryoso. "Bianca! Hindi siya basta host, Sam. Siya ang may-ari rin ng kumpanyang nagpro-process ng mga transaksyon. Siya ang nasa likod ng lahat ng ito." Nanlamig si Samara. Ang babaeng yon, ang babaeng natulog sa kanyang kama, ay hindi lamang kabit, kasabwat siya. At marahil, mas matalino pa siya kaysa kay Enzo. "Kailangan ko ng forensic accountant," sabi ni Samara, matigas ang boses. "May kilala ka ba?" "Mayroon akong kakilala. Pero Sam, sigurado ka ba? Kapag sinimulan natin ito, walang atrasan." Tiningnan ni Samara ang mga dokumento sa harap niya. Ang mga papel na sumisira sa pangako ng kanyang mga magulang. Ang mga papel na nagnanakaw ng kinabukasan ng kanyang anak. "Wala na akong balak umatras, Mel. Simulan na natin." Kinabukasan, nakipagkita si Samara kay Dante Villanueva, isang forensic accountant na kilala ni Melissa. Isang lalaking nasa kanyang 50, payat may salamin, at tila nakakita na ng lahat ng uri ng pandaraya sa kanyang mga taon sa propesyon. Umupo sila sa isang coffee shop sa Makati, malayo sa mga mata ng mga taong maaaring makakilala kay Samara. Sa harap ni Dante, inilatag ni Samara ang lahat ng ebidensyang nakalap niya. Ang USB drive, ang mga dokumento ng sangla, ang mga screenshot ng mga transaksyon. Tahimik na sinuri ni Dante ang bawat piraso. Makalipas ang halos 1 oras, tumingala siya, seryoso. "Miss Ledesma, ang laki ng web neto. May mga account sa ibang bansa. May mga shell company na nakarehistro sa pangalan ng ibang tao. At may isang bagay akong napansin." "Ano?" tanong ni Samara nakaupo ng tuwid. "Itong mga transaksyon, ang pattern, hindi ito gawa ng isang baguan. May nagpaplano nito ng maingat. Ilang taon na ang paghahanda, hindi lamang mga buwan." "Si Enzo?" tiningnan siya ni Dante. "Hindi ko alam kung si Enzo ang utak nito. Pero alam ko na itong pattern. Ang paggamit ng mga account sa ibang bansa, ang paglilipat ng pondo sa mga kumpanyang hindi direktang konektado, ito ang sining ng isang taong marunong magtago. Isang taong nakakaalam ng batas." Nanlamig si Samara. Nakakaalam ng batas tulad niya. "May ideya ka ba kung sino?" tanong niya. Umiling si Dante. "Kailangan kong suriin pa. Bigyan mo ako ng 1 linggo at bibigyan kita ng kumpletong ulat.
Pero Miss Ledesma, kailangan kong maging tapat sa'yo. Kung ito ang iniisip ko, delikado ang kalaban mo. Hindi sila magdadalawang isip na sirain ka. Numiti si Samara. Yung ngiting malamig, yung ngiting hindi umaabot sa mata. Ganon din ako, Mr. Villanueva. Hindi na ako magdadalawang isip. Sa mga sumunod na araw, patuloy si Samara sa kanyang normal na gawain. Pumapasok sa opisina, nakikipagkita sa mga kliyente, kumakain ng tanghalian kasama ang mga kaibigan. Kinakausap si Enzo ng maikli, walang init, ngunit walang hinala. Ngunit sa gabi, kapag tulog na ang lahat, siya ay gising. Binubuksan niya ang kanyang laptop, sinusuri ang bawat email, bawat sulat, bawat komunikasyon sa pagitan ni Enzo at Bianca. Natuklasan niya ang mga bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga email na nagpapatunay na si Bianca ang nagmumungkahi ng mga plano, ang mga chat na nagpapakita ng pagtawa ni Enzo sa mga biro ni Bianca, mga biro na hindi niya alam na gusto ni Enzo. Ang mga resibo ng mga hotel sa ibang bansa, Paris, Tokyo, Singapore, na sinasabi ni Enzo na mga business trip. At sa isa sa mga email, natagpuan niya ang isang linya na nagpalamig sa kanyang dugo. Sa 3 linggo, magiging atin na ang lahat. Kontrata na lang ang kulang. 3 linggo. Ang anunsyo. Hindi pa alam ni Samara kung saan gagawin ang anunsyo. Hindi pa niya alam kung paano ito isasagawa. Ngunit alam niya na doon, sa mismong araw na iyon, ilalantad niya ang lahat. Isang gabi, habang pinapanood si Nico na natutulog, niyakap ni Samara ang kanyang anak ng mahigpit. Hinagkan ang noo nito. Naramdaman ang init ng maliit na katawan. "Anak," bulong niya, "ipinapangako ko sa iyo. Hindi ko hahayaang kunin nila ang sayo. Hindi ko hahayaang sirain nila ang pangarap ko para sa iyo." Bumangon siya. Binuksan ang kanyang laptop. Gumawa ng bagong file, isang file na pinamagatan niyang plano. At sa gabi ring yon, habang natutulog ang lahat sa bahay, sinimula ni Samara na isulat ang kanyang sariling anunsyo. Hindi ang anunsyo ni Enzo para kay Bianca. Ang anunsyo niya, ang paglalantad ng katotohanan. 3 linggo. Sapat na yon. Hindi para maghanda ng pagtakas, kundi para maghanda ng pagbagsak. 3 linggo. Iyon ang deadline na itinakda ni Samara para sa sarili. 3 linggo para patunayan na ang katahimikan niya ay hindi kahinaan, kundi isang sandata na hinahasa sa dilim. Linggo ng umaga, 6:00 pa lang, nakaupo si Samara sa study room na puno ng mga legal binder at printout ng financial statements. Nakabukas ang laptop, nakasulat sa screen ang mga pangalan ng kanyang legal team, sina Ate Regine Villanueva, dating prosecutor, at Ate Marco Santos, eksperto sa corporate law. 2 tao na pinagkakatiwalaan niya sa buong buhay niya bilang abogada. "Reg, kailangan ko ng kumpletong dokumentasyon ng lahat ng fund transfers," sabi ni Samara sa phone call. "Hindi lang ang papeles, kailangan ko ng timeline. Bawat piso na lumabas sa account ng kumpanya, gusto kong malaman kung saan napunta." "Kaya natin yan, Sam. Pero gusto kong itanong, sigurado ka na ba dito?" Mahinahong tanong ni Regine. Napahinto si Samara. Tiningnan niya ang naka-frame na larawan ni Nico sa desk. Nakangiti ang anak niya. Hawak ang ice cream. Ang larawang yon ang dahilan kung bakit siya gumigising araw-araw. "Hindi ako naging ganito sigurado sa buong buhay ko, Reg. Ipunin natin ang lahat. Sa 3 linggo sasabog ang lahat." Pagkatapos ng tawag, binuksan niya ang isa pang file, ang financial documents na ibinigay ni Dante, ang forensic accountant. Napansin niya ang pattern. Bawat buwan, may 500,000 piso na lumilipat sa isang account na nakaregister sa pangalan ni Bianca. Hindi malaki para sa isang kumpanyang kasing laki ng sa kanila, pero sapat para makapagtayo ng sariling kondo, sariling negosyo. Sapat para itago ang isang buong buhay na itinayo sa kasinungalingan. "Ang galing mo, Enzo," bulong niya sa sarili habang sinusuri ang papeles. "Akala mo hindi ko makikita? Akala mo sapat na ang pagiging abala ko para hindi ko mapansin?" Biglang tumunog ang phone niya. Si Enzo. "Sam, nasaan ka? Kain tayo ng breakfast kasama si Nico." Napatingin siya sa salamin.
Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang maging si Samara na lagi niyang kilala. Ang asawang abala sa trabaho, ang babaeng hindi nagdududa. Sandali lang, Enzo. Tinatapos ko lang ang isang case. Baba na ako. Pinuksan niya ang drawer, itinago ang mga dokumento, at isinara ang laptop. Bago lumabas, huminga siya ng malalim. 3 linggo. Kaya niya ito. Sa breakfast table, abala si Nico sa pagkukwento tungkol sa school play. Excited na excited ang bata. Pinapakita kay Enzo ang script na dala-dala niya. Dad, dapat panoorin mo ako. Ako ang magiging lead sa play namin. Siyempre, nakangiting sagot ni Enzo. Hinahaplos ang ulo ni Nico. Hindi ko palalampasin yan, anak. Umupo si Samara sa tabi ni Nico. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Anak, gusto mo pang sabihin ko kay Tita Melissa na manood ka rin? Para may dagdag na audience tayo. Oo, sige ma. Napatingin si Enzo kay Samara. May kakaiba sa tingin niya. Hindi iyong init na dati, kundi iyong uri ng tingin na nag-aaral, nagtatanong. Sam, okay ka lang ba? Parang ang tahimik mo. Okay lang ako. Marami nang akong iniisip sa trabaho. May case akong hinahawakan na sensitive. Sige, wag mo masyadong isipin. Magpahinga ka rin. Tumango siya. Pero sa isip niya, isang bagay ang malinaw. Hindi siya nagpapapahinga. Hindi pa. Hindi ngayon. Mamayang hapon, habang abala si Enzo sa meeting, pumunta si Samara sa bangko. Dala niya ang mga dokumento ng trust fund na nakaset up para kay Nico. Ang perang ito, 5 milyong piso na naipon sa loob ng 7 taon na dapat ay para sa edukasyon at kinabukasan ng anak niya. Ang mismong target ng plano ni Enzo na isang la. Ma'am Samara, handa na po ang lahat ng papeles. Sabi ng bank manager na si Mr. Dela Cruz, isang matandang kaibigan ng pamilya. Ililipat na po namin ang pondo sa secure account na nakahold sa pangalan niyo lamang. Kahit anong mangyari, walang makaka-access nito kundi kayo. Thank you, Mr. Dela Cruz. Sigurado ka bang hindi ito maa-access ng kahit sino? Kahit ng asawa ko? Hindi po, ma'am. Ang account na ito ay nakasetup sa ilalim ng inyong pangalan bilang sole trustee. Kahit ang korte, ay kailangan munang dumaan sa proseso bago ito ma-freeze. At dahil kayo ang nag-avail ng legal protection clause, mas mahirap itong galawin. Napabuntong hininga si Samara. Sa unang pagkakataon sa mga nakaraang araw, nakaramdam siya ng konting kaluwagan. Hindi pa tapos ang laban pero at least, ligtas na ang pondo ni Nico. Mr. Dela Cruz, may isa pa akong hihilingin. Gusto kong magkaroon ng kopya ng lahat ng transaction records ng account na ito simula nang itatag ito. Gagawin ko po yan, ma'am. Ipapadala ko sa inyong opisina bukas. Salamat. At pakiusap, walang makakaalam nito. Kahit ang asawa ko. Siguro po yan, ma'am. Alam ko ang kahalagahan ng confidentiality. Pagka-uwi, dumiretso si Samara sa kanyang study room. Binuksan niya ang laptop at gumawa ng bagong folder, Evidence. Dito niya inilagay ang mga scanned copies ng lahat ng dokumento, ang mga bank statements, ang mga kontrata ng accounting firm ni Bianca, ang mga email na nakuha niya mula sa IT department ng kumpanya, at ang mga screenshot ng mga text message na natagpuan niya sa lumang phone ni Enzo. Hindi siya nag-iwan ng bakas. Alam niya ang batas, alam niya kung ano ang legal at kung ano ang hindi. Lahat ng ebidensyang ito ay nakuha sa paraang maipagtatanggol sa korte. Hindi siya nagkamali. Hindi siya pwedeng magkamali. Sa gabi, tinawagan niya si Melissa. Mel, kailangan ko mag-practice. Pwede ka bang pumunta dito bukas? May mga senaryo akong kailangang i-ensayo. Sam, seryoso ka ba? Parang naghahanda ka sa isang malaking laban. Kasi ganun nga, Mel. Ito na ang pinakamalaking laban ng buhay ko. Okay. Bukas 8:00 ng umaga, nandyan na ako. Basta't pakainin mo ako ng masarap. Napangiti si Samara sa unang pagkakataon sa maghapon. Sige, bili ako ng pansit mula sa paborito mong karinderya. Yan ang gusto ko marinig. Sam, kaya mo yan. Alam kong kaya mo. Alam ko rin, Mel. Salamat. Kinabukasan dumating si Melissa dalang isang malaking paper bag ng kape at ensaymada.
Umupo sila sa study room, nakabukas ang laptop ni Samara, nakalatag ang mga notes. Okay, simulan natin, sabi ni Samara. Unang senaryo. Ang tanong ni Enzo kapag nilantad ko na ang lahat. Ano ang pinakamalamang na itanong niya? Una, tatanungin niya kung bakit ko ginawa ito. Kung bakit hindi ko siya kinaharap ng direkta. Tapos, sasabihin niyang kasalanan ko. Na masyado akong abala. Na hindi ko siya nabigyan ng oras, na hinanap niya lang ang kulang sa relasyon namin. At ano ang sagot mo? Tiningnan ni Samara ang kanyang mga notes. Ang sagot ko, hindi mo ako pinabayaan. Pinili mo akong lokohin. Pinili mong magnakaw sa kumpanya ng pamilya ko. Pinili mong isapanganib ang kinabukasan ng anak natin. Hindi ako nagkulang. Nagdesisyon ka lang na maging traidor. Magaling! Sunod na senaryo, ang tanong tungkol kay Bianca. Hihingi siya ng paumanghin. Sasabihin niyang mahal niya si Bianca, na hindi niya sinasadyang masaktan ako. Pero hindi yan ang totoo. Hindi sinasadya ang pagtataksil. Pinili niya yon araw-araw sa loob ng ilang buwan. Sam, paano kung iyakan ka niya? Paano kung lumuhod siya at magmakaawa? Napahinto si Samara. Tiningnan niya ang larawan ni Nico sa desk. Hindi ako maapektuhan, Mel. Hindi na. Masyado na akong nasaktan para maniwala sa luha niya. Pero paano kung gamitin niya si Nico? Paano kung sabihin niyang masisira ang pagkatao ng bata kapag naghiwalay kayo? Hindi ko hahayaan yon. Hindi ko hahayaang gamitin niya ang anak natin para takutin ako. Hindi ako natatakot, Mel. Galit ako. At ang galit na ito ang magdadala sa akin hanggang sa dulo. Tiningnan siya ni Melissa. May paghanga sa mga mata. Sam, hindi kita nakilalang ganito. Bago ka lang, mas determinado, mas matapang. Kasi hindi ko pa kailangan maging ganito, Mel. Pero ngayon, para kay Nico, kailangan ko. Nagpatuloy sila sa pag-iensayo ng iba't ibang senaryo. Ang posibleng tanong ng mga reporter, ang depensa ng abogado ni Enzo, ang reaksyon ng board of directors. Bawat posibleng sitwasyon, inihanda ni Samara ang sagot. Hindi siya magugulat. Hindi na siya magugulat. Mamayang gabi pagkatapos kumain ng hapunan, lumapit si Nico sa kanya habang nagbabasa siya sa sala. Ma, may itatanong ako. Ano yun, anak? Okay lang ba kaya ni Dad? Parang dati kasi laging magkasama kayo, ngayon parang laging magkalayo. Napahinto si Samara. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Okay lang kami, anak. Minsan kasi may mga bagay na kailangang ayusin ng mga matatanda. Pero hindi mo kailangan mag-alala. Mahal ka naming dalawa. Lagi mong tatandaan yan. Promise? Promise, anak. At alam mo, may surprise ako para sa'yo. Ano yun, Ma? May nilalabas akong bagong account para sa'yo. Para sa future mo, para sa college, para sa mga pangarap mo, para hindi ka mag-alala sa kahit ano. Napag-iiti si Nico. Salamat, Ma! Mahal kita! Mahal din kita, anak. Higit sa lahat. Niyakap siya ni Nico ng mahigpit. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Samara ang bigat ng lahat. Na mga kasinungalingan, na mga plano, na mga gabing hindi siya makatulog. Pero sa yakap ng anak, nahanap niya ang dahilan para ipagpatuloy ang laban. Linggo nung gabi, 3 araw bago ang anunsyo. Nakaupo si Samara sa kanyang opisina, hawak ang draft ng kanyang pahayag. Ilang beses na niyang binago. Kailangan itong maging perpekto. Hindi masyadong emosyonal, hindi masyadong technical. Sapat para maunawaan ng lahat. Sapat para mabago ang lahat. Sa mga stakeholder ng Barameda Media, sa board of directors at sa publiko, binasa niya ng malakas. Ako si Samara Ledesma Barameda. Sa araw na ito, ilalantad ko ang katotohanan na itinago ng mahabang panahon. Ang katotohanan ito ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil sa kasal, kundi tungkol sa pagnanakaw, sa pandaraya, at sa pag-abuso sa tiwala ng isang pamilya. Napahinto siya. Tiningnan ang mga salita sa screen. Tama ba ang tono? Tama ba ang mensahe? Sa loob ng maraming buwan,
Ang aking asawa si Enzo Barameda at ang kanyang kabit na si Bianca Fajardo ay lihim na naglipat ng pondo mula sa kumpanya patungo sa mga personal na account. Ginamit nila ang isang accounting firm na pagmamay-ari ni Bianca upang itago ang mga transaksyon. Hindi lamang nila niloko ang isang asawa. Niloko nila ang bawat empleyado, bawat shareholder at bawat taong nagtiwala sa kanila. At higit sa lahat, binalak nilang isang laang ari-arian na nakalaan para sa kinabukasan ng aking anak. Hindi ko ito hahayaan. Hindi ko hahayaang sirain nila ang pangarap ng isang ina para sa kanyang anak. Tiningnan niya ang orasan. 11:00 ng gabi. Sa 3 araw, ilalabas niya ang pahayag na ito. Sa 3 araw, magbabago ang lahat. Biglang tumunog ang phone niya. Si Regine. Sam, handa na ang lahat ng dokumento. Na-finalize ko na ang legal complaint. Bukas, ihahain natin ito sa korte, pero gusto kong itanong. Sigurado ka na bang hindi mo ito gustong gawin ng pribado? Pwede naman nating iwasan ng publisidad. Hindi, Reg. Kailangan itong malaman ng lahat. Kung pribado lang ito, pwede niyang baluktutin ng kwento. Pwede niyang gawin ako masama. Kailangan kong ilabas ito sa liwanag para hindi na siya makapagtago. Okay, kung yan ang desisyon mo, suportado kita. Bukas, 9:00 ng umaga, ihahain natin. Salamat, Reg. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Magagawa mo rin yan, Sam. Malakas ka. Nandito lang ako para gabayan ka. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Samara sa bintana. Ang mga ilaw ng Manila ay kumikislap sa dilim. Sa loob ng 3 araw, isa sa mga ilaw na yon ang sasabog, ang ilaw ng Barameda Media, ang imperyong itinayo ng pamilya ni Enzo, ang imperyong tutuluyan dahil sa kasakiman ng sarili nitong anak. Hindi ko ginusto ito, Enzo, bulong niya. Pero pinili mo ang landas na ito. Ngayon, haharapin mo ang kahihinatnan. Binuksan niya ang folder na evidence at tiningnan ang listahan ng lahat ng dokumento. Kumpleto na ang lahat. Ang bank statements, ang kontrata, ang mga email, ang mga testigo. Lahat handa na. Sa kanyang drawer, inilabas niya ang isang lumang larawan, ang kasal nila ni Enzo. 7 taon na ang nakalipas. Pareho silang nakangiti, puno ng pag-asa. Tiningnan niya ang larawan ng matagal, hinayaan ang sakit na dumalay sa kanyang dibdib. Paalam, bulong niya, bago ilagay ang larawan sa isang envelope at itinago sa pinakailalim ng drawer. Hindi na niya kailangan ng alaala ng isang pag-ibig na naging kasinungalingan. Ang kailangan niya ngayon ay ang katotohanan at ang lakas para harapin ito. Bisperas ng anunsyo. 2 araw na lang. Nakaupo si Samara sa kanyang study room, huling beses na binabasa ang lahat ng dokumento. Tawag si Regine kanina. Handa na ang lahat. Ang legal complaint, ang mga ebidensya, ang mga testigo. Handa na ang lahat. Tumawag din si Dante, ang forensic accountant. Kumpleto na ang breakdown ng lahat ng fund transfers. Mahigit 10 milyong piso ang nailipat sa mga account ni Bianca sa loob ng 8 buwan. 10 milyong piso na ninakaw sa kumpanya, sa pamilya, sa anak niya. Tiningnan ni Samara ang kanyang draft ng pahayag. Huling beses niyang binasa, huling beses niyang binago. Sa mga stakeholder ng Barameda Media, sa Board of Directors at sa publiko. Ako si Samara Ledesma Barameda. Sa araw na ito, ilalantad ko ang katotohanan na itinago ng mahabang panahon. Napahinto siya. Tiningnan ang mga salita. Hindi na niya kailangang baguhin pa. Perpekto na ito. Hindi dahil maganda ang pagkakasulat, kundi dahil totoo. Bawat salita ay totoo. Isinara niya ang laptop. Tumayo, tumingin sa salamin. Kaya mo ito, Samara, bulong niya sa sarili. Para kay Nico, para sa sarili mo, kaya mo ito. Binuksan niya ang pinto ng study room. Sa labas, narinig niya ang tawa ni Nico mula sa kanyang kwarto. Abala ang bata sa pag-ensayo ng kanyang play. Napanghiti si Samara. Pumunta siya sa kwarto ni Nico. Kumatok. Anak, pumasok ako?
Oo, ma! Binuksan niya ang pinto. Nakaupo si Nico sa sahig, hawak ang script, nakanghiti. Ma, gusto mo bang panuurin ako? Ensayo ko ang lines ko. Siyempre anak, sige simulan mo. Pinanood ni Samara ang anak habang binibigkas nito ang kanyang mga linya. Sa mga sandaling yon, nakalimutan niya ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang takot. Sa mga sandaling yon, siya ay isang ina lamang, pinapanood ang kanyang anak na lumalaki, na nangangarap, na masaya. Anak, sabi niya pagkatapos ng ensayo, bukas, may mangyayaring malaki. May gagawin akong desisyon na magbabago sa buhay natin. Ano yun, ma? Hindi ko pa masasabi ngayon, pero gusto kong malaman mo, anuman ang mangyari, mahal kita, higit sa lahat. At gagawin ko ang lahat para protektahan ka, para sa future mo. Niyakap siya ni Nico. Alam ko, ma, mahal din kita. Hinaplos ni Samara ang buhok ng anak. Sige, matulog ka na. Bukas, malaking araw. Para sa play ko? Napangiti si Samara. Oo, anak, para sa play mo. At para sa marami pang bagay. Pinatulog niya si Nico. Paglabas ng kwarto, nakita niya si Enzo sa hallway, nakaupo sa hagdan. Sam, pwede ba tayo mag-usap? Enzo, 11:00 na ng gabi, pagod na ako. Sandali lang, promise, sandali lang. Tumango si Samara. Umupo sila sa sala. Tahimik ang bahay. Tanging tunog ng orasan ang naririnig. Sam, may napapansin akong kakaiba sa'yo, sabi ni Enzo. Parang may itinatago ka. May problema ba? Wala, Enzo. Busy lang sa trabaho, maraming cases. Pero parang hindi lang yan. Parang may ibang nangyayari. Tiningnan siya ni Samara. Sa unang pagkakataon sa mga linggo, nakita niya ang mga mata ni Enzo. Ang mga mata ng lalaking minahal niya, ang mga mata ng lalaking niloko siya. Enzo, may itatanong ako sa'yo, seryoso. Ano yon? Masaya ka pa ba sa atin? Sa pamilya natin? Nagulat si Enzo. Bakit mo naman na itanong yan? Siyempre masaya ako. Talaga? Kasi minsan, parang hindi. Parang may kulang. Parang may hinahanap ka na wala sa atin. Sam, huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal kita. Mahal ko si Nico, mahal ko ang pamilya natin. Tiningnan siya ni Samara ng matagal. Sa isip niya, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalit. Kung mahal mo ako, bakit mo ginawa ito? Bakit mo ako niloko? Bakit mo ninakaw ang sa amin? Pero hindi niya ito sinabi. Hindi pa. Bukas. Okay, Enzo. Naniniwala ako sa'yo. Matulog na tayo. Tumayo siya at umakyat sa hagdan. Hindi na siya lumingon. Sa kanyang kwarto, binuksan niya muli ang laptop. Huling beses na tiningnan ang lahat. Ang mga dokumento, ang mga ebidensya, ang pahayag. Lahat handa na. Isinara niya ang laptop. Tumingin sa kisame. Bukas! Bulong niya. Bukas, magbabago ang lahat. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mga linggo, nakatulog si Samara ng mahimbing. Hindi dahil wala ng takot, kundi dahil handa na siya. Handa ng harapin ang katotohanan. Handa ng ipaglaban ang anak. Handa ng tapusin ang lahat. Bukas, sasabog ang lahat. At si Samara ang may hawak ng pusporo. Ang umaga ay tila ba humihinga ng malalim sa labas ng Barameda Media Tower? Mainit ang sikat ng araw. Ngunit sa loob ng engrandeng bulwagan kung saan itataguyod ang anunsyo ng bagong partnership ng kumpanya, ang hangin ay malamig at puno ng pakiramdam ng kahalagahan. Ang mga bisita ay nagtipon sa kanilang mga upuan. Ang mga kamera ng ilang piling media outlet ay nakafocus at ang mga empleyado ay tahimik na naghihintay sa likod. Nasa entablado si Enzo, nakangiti ng buong kumpiyansa, suot ang kanyang mamahaling suit at ang aura ng isang CEO na alam ang kanyang kapangyarihan. Sa kanyang tabi, si Bianca, nakasuot ng eleganteng pulang damit, ay nakaupo na may taglay na ngiting handa ng sumikat. Ang kanilang mga mata ay nagkikita paminsan-minsan. May kakaibang koneksyon na tila hindi napapansin ng karamihan.
ngunit hindi ito nakaligtas kay Samara. Nakaupo si Samara sa isang sulok ng bulwagan, hindi kalayuan sa pinto. Hindi siya nakaupo sa harap. Hindi siya nakaupo sa tabi ni Enzo. Sa unang pagkakataon sa kanilang kasal, siya ay nasa labas ng spotlight, nanonood, naghihintay. Ang kanyang puso ay kalmado. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil ang bawat takot, bawat galit, bawat pagdududa ay naipon na sa isang matigas na desisyon. Hawak niya ang isang simpleng brown envelope at sa kanyang bag, ang kanyang laptop na puno ng mga dokumento. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Enzo, ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Ngayon, ipinagmamalaki kong ipakilala ang isang bagong yugto ng Barameda Media. Isang partnership na magdadala sa atin sa mas mataas na antas ng tagumpay. Bago pa man niya matapos ang pangunusap, bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Ang lahat ay napalingon. Ang mga camera ay mabilis na lumiko. At pumasok si Samara, hindi nag-iisa. Kasama niya ang kanyang legal team, si Melissa, ang kanyang matalik na kaibigan at kasosyo, at 2 abogadong lalaki na may bitbit na mga folder at tablet. Ang kanilang mga hakbang ay sabay-sabay, ang kanilang presensya ay parang isang alon na handang bumagsak. Samara? Halos hindi marinig ang boses ni Enzo. Ngunit ang kanyang mga mata ay lumaki. Anong ginagawa mo dito? Hindi sumagot si Samara. Diretso siyang laglakad papunta sa harap ng bulwagan, itinaas ang kamay upang hilingin ang atensyon ng mga bisita. Mga kababayan, mga kasamahan sa industriya, mga kaibigan ng media. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Humihingi ako ng paumanhin sa paggambala sa anunsyong ito, ngunit may mahalaga akong ihahayag. Samara, huwag kang magsalita. Pagtatangka ni Enzo na pigilan siya, ngunit ang isa sa mga abogado ay humakbang pasulong, inilalagay ang isang kamay sa harap niya. Mr. Barameda, inirerekomenda kong makinig ka, sabi ng abogado ng mahinahon, ngunit may matalas na tono. Binuksan ni Samara ang brown envelope, inilabas ang mga papel, at itinaas ang mga ito sa harap ng mga kamera. Sa loob ng mga dokumentong ito ay ebidensya ng pandaraya, pagnanakaw at pagtataksil. Mga ebidensya na nagpapakita kung paano inilipat ni Enzo Barameda ang pondo mula sa kumpanya ng aking pamilya patungo sa mga personal na account at sa account ni Bianca Fajardo. Isang alon ng bulong ang kumalat sa bulwagan. Ang mga kamera ay nag-flash. Ang mga reporter ay nagsimulang magsulat ng mabilis. Si Bianca ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang upuan. Kasinungalingan yan! Sigaw ni Enzo, ang kanyang boses ay pumutok. Wala kang ebidensya, mayroon akong lahat, putong ni Samara. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa kanya. Sa loob ng mga linggo, sinubaybayan ko ang bawat transaksyon. Ang mga bank statement, ang mga email, ang mga kontrata na iyong nilagdaan. Lahat ay nakadokumento. Lahat ay naka-verify. Binuksan ni Melissa ang kanyang laptop, ikinonekta ito sa malaking screen sa entablado. Ang mga dokumento ay lumitaw, mga numero, mga lagda, mga bank transfer. Ang mga bisita ay nagsimulang tumayo, ang ilan ay kumuha ng kanilang mga telepo o upang kuhanan ang mga ebidensya. Ang mga account ni Enzo Barameda ay pinalamig na ngayong umaga, patuloy ni Samara. Ang kanyang boses ay hindi nag-aalinlangan. At sa bisa ng mga dokumentong ito, siya ay sinuspinde mula sa kanyang posisyon bilang CEO ng Barameda Media. Ang board ay nagpulong kagabi at nagdesisyon. Hindi mo maaaring, napatigil si Enzo. Ang kanyang muka ay pula sa galit at takot. Ako ang CEO! Ako ang may-ari! Ang kumpanya ay pag-aari ng pamilya Ledesma. Malinaw na sabi ni Samara. At bilang legal na kinatawan ng pamilya, ako ang may awtoridad na gumawa ng desisyong ito. Ang iyong pagtataksil ay hindi lamang personal. Ito ay kriminal. Bumaling si Samara kay Bianca na nakaupo pa rin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may kakaibang takot. At para sa iyo, Bianca, ang mga kontrata mo sa network ay kinansela na.
ang iyong mga endorsement, ang iyong mga programa, lahat ay itinigil. Maaari mong idemanda ako kung gusto mo, ngunit sa harap ng mga ebidensyang ito, malamang na hindi mo nga nanalo. Ang bulwagan ay sumabog sa kaguluhan, ang mga reporter ay sumugod, ang mga tanong ay lumilipad sa lahat ng direksyon. Si Bianca ay nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at sinubukang umalis, ngunit hinarang siya ng mga security guard. Bianca, totoo ba ang mga alegasyon? Mr. Barameda, may komento ka ba? Samara, anong susunod mong hakbang? Hindi sumagot si Samara. Tumingin lamang siya kay Enzo, na nakatayo pa rin sa entablado. Ang kanyang mukha ay putla, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa kanyang mga mata, hindi ang takot sa pagkawala ng kanyang asawa, kundi ang takot sa pagkawala ng lahat. Samara, kausapin mo ako. Bulong ni Enzo, humakbang palapit. Pwede nating pag-usapan ito, wala nang dapat pag-usapan. Sagot ni Samara, ang kanyang boses ay malamig. Natapos na ang lahat. Lumakad siya palayo, kasama ang kanyang legal team, habang ang mga kamera ay patuloy na kumukuha ng bawat hakbang. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, may humila sa kanyang braso. Samara, please, sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Alam kong nagkamali ako, alam kong sobra ang nagawa ko. Ngunit huwag mong sirain ang lahat. Huwag mong sirain ang pamilya natin. Tumigil si Samara. Tumingin siya kay Enzo, ang lalaking minsan niyang minahal ang ama ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay basa, ngunit hindi dahil sa awa. Ang pamilya natin, mahinang sabi niya. Sinira mo ito nung pinili mong matulog sa ibang babae sa ating kama. Sinira mo ito nung minakaw mo ang pera ng anak natin. Ang pamilya natin ay wala na, Enzo, at hindi mo ito maibabalik. Pinitawan niya ang kanyang braso at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit sa labas ng bulwagan, sa tahimik na koridor, narinig niya ang mga hakbang ni Enzo na sumusunod. Samara, lumuhod ako, sabi ni Enzo. At nang lumingon siya, nakita niya siya, nakaluhod sa gitna ng koridor. Ang kanyang suit ay gusot, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Humingi ako ng tawad, gagawin ko ang lahat, ibabalik ko ang lahat. Ngunit huwag mong ituli ang diborsyo, huwag mong tanggalin ako sa buhay ni Nico. Tumayo si Samara. Tiningnan siya ng matagal. Ang kanyang puso ay hindi na kumirot. Sa halip, may kakaibang kalmado. Isang bigat na sa wakas ay nailabas na. Enzo? Sabi niya. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit matatag. Ang paghingi ng tawad ay hindi sapat. Ang pagluhod ay hindi sapat. Hindi mo maaaring burahin ang mga taon ng kasinungalingan sa isang luha. Lumapit siya sa kanya, yumuko, at sa unang pagkakataon, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang tao na nakalaya na. May isa ka pang hakbang na dapat gawin, sabi niya. At hindi ito para sa akin, ito ay para sa iyong sarili. Kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga desisyon, at kailangan mong gawin ito ng mag-isa. Tumalikod siya, at sa pagkakataong ito, hindi na siya lumingon. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang likod ay tuwid, at sa kanyang puso, may isang bagay na sa wakas ay nakalaya na. Ang bigat ng hustisya. Ang kapayapaan ng pagpili sa sarili. Ngunit bago siya makarating sa elevator, huminto siya. Tumingin siya sa kanyang telepo, at nakita ang mensahe mula kay Melissa. Ang mga dokumento ay handa na. Kailan mo gusto ang pagpirma? Numiti si Samara. Isa't tahimik, determinado, at sa wakas ay malayang ngiti. Bukas, bulong niya. Bukas, tatapusin ko ang lahat. Ang umaga ay tahimik, ngunit hindi payapa. Nakatayo si Samara sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid, nakatingin sa sariling refleksyon na parang may hinahanap na sagot. Ang damit niya, isang simpleng puting blusa at itim na pantalon, ay sadyang pinili. Hindi para magpaganda, hindi para magpahanga, para lang maging komportable sa araw na ito. May katok sa pinto. Si Melissa, ang kanyang kaibigan at abogado, ay pumasok na may dalang isang makapal na sobre. Handa ka na ba?
Tanong ni Melissa. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Tumingin si Samara sa sobre. Alam niya kung ano ang laman. Ang mga papeles ng diborsyo. Ang katapusan ng 8 taong kasal. Ang simula ng isang bagong buhay. Oo, sagot niya. Hindi siya nag-alinlangan, hindi na. Dumating sila sa opisina ni Enzo makalipas ang 30 minuto. Ang gusali ay dating pag-aari ng kanyang pamilya, ang Ledesma Media Tower. Ngayon, sa ilalim ng pangalan niya mula. Hindi na siya papasok bilang asawa ng CEO. Papasok siya bilang may-ari. Ang sekretarya ay namutla nang makita siya. Ma'am Samara? Alam niya na darating ako, sabi ni Samara, hindi huminto sa paglalakad. Diretso siya sa pribadong elevator patungong top floor. Nang bumukas ang pinto ng opisina ni Enzo, nakaupo ito sa likod ng kanyang mesa. Nakayuko, mukhang haggard. Ang mga mata niya ay may mabigat na dulot. Ilang araw pa lang mula nang ilantad ni Samara ang lahat, ngunit tila tumanda ito ng 10 taon. Samara? Bulong ni Enzo. Tumayo siya. Ang boses ay puno ng pag-asa. Ang pag-asang marahil kahit papaano ay may pagkakataon pa. Hindi sumagot si Samara. Inilapag niya ang sobre sa mesa, dahan-dahan, parang may ritual. Binuksan niya ito at inilabas ang mga papeles. Inilapag niya ang mga ito sa harap ni Enzo, isa-isa, ng maayos. Dito mo pipirmahan, sabi niya. Ang boses ay kalmado, walang galit, walang sakit. Parang nagbabasa lang ng kontrata. Tumingin si Enzo sa mga papeles. Ang titulo, Petition for Divorce, ay nakasulat sa malalaking titik. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin ito. Samara, please, pakiusap niya, ang boses ay basag. Alam kong nagkamali ako, alam kong sobra ang nagawa ako, pero ano? Hindi itinaas ni Samara ang boses, hindi niya kailangan. Pero mahal mo ako? Pero magbabago ka na? Pero para kay Nico? Tumango si Enzo, ang mga mata ay puno ng luha. Para kay Nico. Para sa atin. Hindi ko kayang mawala kayong dalawa. Sa unang pagkakataon, may kumislap na emosyon sa mukha ni Samara. Ngunit hindi ito sakit. Hindi ito lungkot. Ito ay isang bagay na mas matindi. Isang katotohanang matagal mang itinago. Si Nico, ulit niya. Ang pangalan ng anak ay parang sagradong dasal sa kanyang mga labi. Ginamit mo ang pangalan niya para ipagtanggol ang sarili mo ngayon. Ngunit noong mga gabing natutulog ka, kasama si Bianca, naisip mo ba si Nico? Nung inilipat mo ang pera mula sa kanyang future fund, naisip mo ba siya? Napayuko si Enzo. Walang sagot. Ang ipinaglalaban ko, patuloy ni Samara, ang boses ay naging mas matatag, ay hindi ang pag-ibig mo. Hindi ko na yan kailangan. Ang ipinaglalaban ko ay ang kinabukasan ni Nico, ang dignidad ko, ang buhay na karapat-dapat naming mag-ina. Tumulo ang luha ni Enzo. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ang mga kamay ay nakahawak sa gilid ng mesa. Isang eksenang nakita lang ni Samara sa mga pelikula, ang lalaking nagmamakaawa sa babaeng kanyang sinaktan. Samara, patawarin mo ako, hikbi niya. Handa akong gawin ang lahat. Ibibigay ko ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, ang lahat. Basta wag mo lang akong iwan. Tiningnan siya ni Samara. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala. Ang unang pagkikita nila sa law school. Ang kasal sa Tagaytay na may mga puting rosas at masayang ngiti. Ang pagsilang ni Nico nang hawakan ni Enzo ang kanyang kamay at sinabing, "Mahal na mahal kita." Ang mga simpleng hapunan sa bahay, ang mga tawanan, ang mga pangarap. Ngunit sa tabi ng mga alaalang iyon, may iba pang mga larawan. Ang kanyang pag-uwi ng maaga, ang mga boses mula sa kwarto, ang mga bag statement na hindi niya nakilala, ang mga text message na puno ng kasinungalingan. Ang gabing natulog siya sa sofa habang ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak, ay natutulog sa ibang babae sa kanilang kama. "Tumayo ka?" Utos ni Samara, ang boses ay malamig. "Hindi ka na dapat lumuhod sa harap ko. Hindi mo na kailangan." Tumayo si Enzo nanginginig. "Samara,
May mga bagay na hindi na maibabalik, sabi niya. Ang mga mata ay direktang nakatingin sa kanya. Hindi ang pagtataksil, hindi ang pagnanakaw, ang tiwala. Nung sinira mo yon, sinira mo rin ang lahat ng magandang nangyari sa atin. Ang mga alaala, ang mga pangako, ang mga pangarap, lahat yon ay bahagi na ng nakaraan. Bumuntong hininga siya. Hindi kita mamahalin muli, hindi na. Ngunit hindi rin kita mamumuhian. Wala nang saysay. Ang gusto ko lang ay tapusin ito. Para sa akin, para kay Nico. Para sa bagong buhay na kailangan namin simulan. Umupo si Enzo. Ang mga kamay ay parang walang lakas. Tumingin siya sa mga papeles. Ang mga salita ay malabo sa kanyang mga mata. At kung hindi ako pumirma? Nuumiti si Samara. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam mo ang sagot dyan, Enzo? Nasa harap mo ang lahat ng ebidensya. Ang board, ang SEC, ang mga abogado, lahat sila ay nasa panig ko. Kung hindi ka pumirma ngayon, pipirma ka sa korte sa harap ng lahat. Mas masakit yon. Isang mahabang katahimikan. Ang tunog ng aircon ang tanging naririnig. Sa labas ng bintana, ang Manila skyline ay abala sa kanyang sariling mga problema. Kinuha ni Enzo ang panulat. Nanginginig ang kamay. Tumingin siya kay Samara. Naghahanap ng anumang sinyal ng pag-aatubili. Wala siyang nakita. Para kay Nico, bulong niya. Parang sinasabi ang sarili niyang bersyon ng katotohanan. Para kay Nico, sagot ni Samara. Ngunit alam niyang iba ang kahulugan nito para sa kanya. Para sa kanya ito ay hindi isang sakripisyo. Ito ay isang paglaya. Pumirma si Enzo. Isang pirma, 2 pirma, 3. Ang tunog ng panulat sa papel ay parang hatol. Ang paghato sa isang kasal na dapat ay hindi natapos ng ganito. Kinuha ni Samara ang mga papeles, inilagay sa sobre. Tiningnan niya si Enzo sa huling pagkakataon. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking sinira ang lahat. Goodbye, Enzo, sabi niya. Hindi malungkot, hindi masaya. Simpleng paalam. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya makalabas, narinig niya ang boses ni Enzo. Samara! Mahal mo pa ako? Huminto siya. Hindi siya lumingon. Sa kanyang isipan, muli niyang narinig ang mga alaala. Ang mga tawanan, ang mga pangako, ang mga gabing magkasama silang nanonood ng paborito nilang serye, ang mga umagang gigising siya sa tabi niya. Ngunit sa tabi ng mga yon, narinig din niya ang iba pang mga tunog. Ang tawa ni Bianca sa kanilang kwarto, ang mga kasinungalingan, ang mga lihim. Hindi ko na alam, sagot niya. Ang boses ay tapat. Ngunit hindi ko na kailangang malaman. Lumabas siya ng opisina. Sa hallway, nakita niya si Melissa naghihintay. Nuumiti ang kaibigan niya, isang ngiting puno ng pag-unawa. Tapos na? Tanong ni Melissa. Tapos na, sagot ni Samara. Sa kanyang dibdib, may kakaibang pakiramdam. Hindi sakit, hindi lungkot. Isagang bagay na mas magaan. Parang may mabigat na bato na sa wakas ay inalis sa kanyang mga balikat. Habang naglalakad sila patungo sa elevator, tumunog ang telepono ni Samara. Isang mensahe mula sa kanyang abogado sa family court. Ang iyong petisyon ay naaprubahan. Ang hearing ay nakatakda sa susunod na linggo. Napangiti siya. Hindi ang ngiti ng tagumpay. Ang ngiti ng kapayapaan. Nang gabing yon, umuwi si Samara sa kanilang bagong bahay. Isang kondo sa BGC na binili niya gamit ang sariling pera, ang perang kinita niya bilang abogado, hindi ang perang ninakaw ni Enzo. Binuksan niya ang pinto at sinalubong siya ng anak niya. Mommy! Sigaw ni Nico, tumatakbo palapit sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Saan ka galing? Miss na miss kita! Hinalikan niya ang noo ng anak niya. Mommy had a long day, anak, but I'm home now. Tiningnan siya ni Nico. Ang mga mata ay parang may hinahanap. Mommy, okay ka lang ba? Malungkot ka ba? Umupo si Samara, hinala ang anak sa kanyang kandungan. Tiningnan niya ang mga mata nito, ang mga mata na kamukha ng ama. Ngunit sa mga mata na yon,
Nakita niya hindi ang sakit ng nakaraan, kundi ang pag-asa ng hinaharap. Hindi ako malungkot, anak, sabi niya. Ang boses ay tahimik, ngunit tapat. Sa totoo lang, sa una pagkakataon sa napakatagal na panahon, masaya ako. Bakit? Tanong ni Nico. Ang ulo ay nakatagilid. Ngumiti si Samara. Kasi anak, sa wakas ay malaya na tayo. Hindi na tayo magkakagulo ng tatay mo. Hindi na tayo magkakagulo ng kahit sino. Tayo na lang, ikaw at ako. At yon ay sapat na. Hindi lubos na naintindihan ni Nico, ngunit numiti siya. Sapat na yon para kay Samara. Nang matulog si Nico, umupo si Samara sa balkona, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Hawak niya ang isang tasa ng tsa. Ang singaw ay sumasayaw sa malamig na hangin. Sa kanyang isipan, muli niyang pinag-isipan ang lahat. Ang gabing nakita niya sila ni Enzo at Bianca. Ang mga linggong nagpanggap siyang walang alam. Ang mga araw ng pag-iipon ng ebidensya. Ang paglalantad sa publiko. Ang pagpirma ngayon. Lahat ng iyon ay patungo sa sandaling ito. Ang sandaling siya ay nakaupo, mag-isa, ngunit hindi nag-iisa. Ang sandaling ang kanyang puso ay puno ng mga alaala, ngunit hindi nakakulong sa mga ito. Ang sandaling siya ay sa wakas, tunay na malaya. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang album ng mga larawan. Nakita niya ang mga litrato nila ni Enzo noong kasal. Ang kanilang mga ngiti ay totoo. Ang kanilang mga pangarap ay buo. Sa loob ng ilang segundo, pinayagan niya ang sarili na maramdaman ang sakit. Ang sakit ng nawalang pag-ibig. Ang sakit ng sirang pangako. Ngunit pagkatapos, isinara niya ang album. Binuksan niya ang kamera, kumuha ng selfie. Sa larawan, nakita niya ang isang babae na hindi nakatulad ng babae noong gabing natuklasan niya ang pagtataksil. Ang babaeng yun ay puno ng takot at pagdududa. Ang babaeng ito, ang babaeng nasa harap niya, ay puno ng lakas at determinasyon. Ikaw na ang bahala sa akin, Samara, bulong niya sa kanyang sarili. Wala nang iba. Kinabukasan, maaga siyang nagising. May ginawa siyang hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Nag-jogging siya sa tabi ng ilog. Ang hangin ay malamig sa kanyang balat. Pagkatapos, bumili siya ng kape sa paborito niyang coffee shop, umupo sa tabi ng bintana at nanood ng mga taong nagmamadali sa kanilang mga araw. Sa kanyang telepono, may bagong mensahe mula kay Melissa. Ang lahat ng dokumento ay na-file na. Ang hearing ay sa Martes. Handa ka na ba? Tumawa si Samara. Handa na ba siya? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya natatakot sa sagot. Oo, type niya. Handa na ako. Naghapong yon, dinala niya si Nico sa mall. Naglakad sila sa mga tindahan, kumain ng ice cream, tumawa sa mga kalokohan ng anak niya. Sa isang tindahan ng libro, may nakita siyang librong pambata tungkol sa isang prinsesa na nagligtas sa sarili niya. Mommy, bakit hindi hinintay ng prinsesa ang prince? Tanong ni Nico. Ngumiti si Samara, hinawakan ang libro. Kasi anak, minsan ang prinsesa ay hindi kailangan ng prince para maging masaya. Minsan, kailangan lang niyang malaman na kaya niyang iligtas ang sarili niya. Tumingin si Nico sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkamangha. Ganyan ka ba, Mommy? Kaya mong iligtas ang sarili mo? Yumakap si Samara sa anak niya. Oo, anak. At ililigtas din kita. Palagi. Nang gabing yon, habang natutulog si Nico, umupo si Samara sa kanyang desk. Binuksan niya ang kanyang laptop, nagsimulang magsulat ng isang bagong plano. Hindi isang plano ng paghiganti, isang plano ng bagong buhay. Gusto niyang bumalik sa pagtuturo sa law school. Gusto niya magsimula ng sariling pro bono foundation para sa mga babaeng biktima ng domestic abuse. Gusto niyang ipakita kay Nico na ang kanyang ina ay hindi lamang isang biktima. Siya ay isang manlalaban, isang nakaligtas, isang nanalo. Sa kanyang puso, may isang bagay na sa wakas ay kumalma. Ang galit, ang sakit, ang pagdududa, lahat ay napalitan ng isang tahimik na kapayapaan. Hindi ang kapayapaang nagmumula sa paglimot. Ang kapayapaang nagmumula sa pagtanggap.
Ang pagtanggap na ang nakaraan ay hindi na mababago. Ngunit ang hinaharap ay sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang telepono. May bagong mensahe mula sa dating sekretarya ni Enzo. Ma'am, may balita ako. Si Bianca Fajardo ay nag-file na ng kaso laban kay Enzo. Sinasabi niyang siya lang ang nag-utos ng lahat, na pinilit lang siya. Wala na silang pinagkakasunduan. Umiling si Samara. Ang mga taong nagtaksil sa kanya ay nag-aaway na ngayon. Ang mga taong magkasamang sinira ang kanyang pamilya ay ngayon ay mag-aaway na. Hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi siya nakaramdam ng awa. Wala na siyang naramdaman para sa kanila. Isinara niya ang telepono. Tumingin sa bintana, sa mga ilaw ng lungsod. Bukas, may hearing siya. Sa loob ng ilang araw, ang diborsyo ay magiging pinal. Sa loob ng ilang linggo, ang lahat ng ari-arian ay nasa kanyang pangalan. Sa loob ng ilang buwan, ang lahat ay magiging kasaysayan. Ngunit ngayon, sa gabing ito, nakaupo siya sa kanyang bagong bahay, kasama ang kanyang anak na natutulog sa kabilang kwarto. At alam niyang, sa wakas ay nasa tamang lugar siya. Bukas! Bulong niya. Ang mga salita ay parang pangako sa sarili. Bukas! Sisimulan ko ang bagong kabanata. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nakatulog siya ng walang bangungot, walang takot, walang sakit. Tanging ang tahimik na paghinga ng kanyang anak, ang malambot na liwanag ng buwan sa bintana, at ang kapayapaang sa wakas ay kanya na. Ang unang sinag ng araw ay dumaan sa manipis na kurtina ng kondo. Gumuhit ng ginintuang linya sa sahig na kahoy. Naramdaman ni Samara ang init nito sa kanyang mukha, bago pa man niya imulat ang kanyang mga mata. Isag pakiramdam na hindi niya alam na kanyang nami-miss. Sa loob ng 11 taon, ang kanyang mga umaga ay nagsisimula sa ingay ng alarm clock, sa listahan ng mga dapat gawin, sa boses ni Enzo na naguutos kahit sa sariling tahanan. Ngunit ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang tahimik na paghinga ng kanyang anak mula sa kabilang kwarto at ang malayong ugong ng lungsod na gumigising. Tumayo siya ng marahan, ang kanyang mga paa ay sumalubong sa malamig na sahig. Hindi na niya kailangang magmukhang perpekto para kanino man. Ang buhok niyang magulo, ang lumang t-shirt na suot niya, lahat ito ay kanya, walang pagtatanghal, walang pagpapanggap. Sa kusina, nagtimpla siya ng kape habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang Quezon City Memorial Circle ay nagsisimula ng mabuhay. Mga jogger, mga batang naglalaro, mga pamilyang naglalakad ng magkakapit-bisig. Sandali siyang natigilan sa tanawing yon. Isang pamilya, kumpleto, masaya. Noon, yon ang pinang-arap niyang maging sila ni Enzo. Ngunit ang lalaking yon ay isang panaginip lamang na nagising siya mula rito. Mami? Lumingon siya. Nakatayo si Nico sa pintuan ng kusina. Ang buhok ay magulo, ang mga mata ay inaantok pa. Hawak-hawak niya ang kanyang una na may print ng dinosaur. Ang kanyang paboritong alaga mula nung siya ay 4 na taong gulang. Good morning anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambot. Gutom ka na ba? Tumango si Nico. Lumapit at niyakap ang kanyang baywang. Mami, totoo ba na hindi na tayo uwi sa bahay ni Daddy? Sandaling naniga si Samara. Ngunit hindi siya nagpatinag. Lumuhod siya upang maging kapantay ng kanyang anak. Hinawakan ang kanyang mga balikat. Nico, itong kondo natin ang bagong tahanan natin. Ikaw at ako. At alam mo ba kung ano ang pinakamagandang bahagi? Ano? Pwede tayong magpinta ng kwarto mo ng kahit anong kulay na gusto mo. Pwede kang mag-ingay sa umaga, pwede tayong kumain ng ice cream para sa almusal. Minsan lang ha? Napanghiti si Nico, ang kanyang mga mata ay kumislap. Kahit anong kulay? Kahit anong kulay, basta hindi pink na may glitter ha? Baka masilaw tayo. Tumawa si Nico, isang tunog na nagpagaan sa dibdib ni Samara. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Ang tunay na kagalakan, hindi ang mga artipisyal na ngiti na kanyang isinusuot sa mga cocktail party at corporate events. Pagkatapos ng almusal, habang naghahanda si Nico para sa kanyang online class, kinuha ni Samara ang kanyang laptop at binuksan ang email. May bagong mensahe mula sa kanyang abogado.
ang taong kanyang pinagkakatiwalaan sa lahat ng legal na proseso. Binasa niya ito ng 2 beses. Tinitiyak na hindi siya nagkakamali. Ang kumpanya, ang Baramida Media Corporation, ang negosyong itinayo ng kanyang mga magulang, ang negosyong muntik ng masira ni Enzo sa kanyang kasakiman, ay ganap na sa kanya. Ang mga ari-ariya na itinagaw ni Enzo sa mga account ni Bianca ay naibalik, at ang lahat ng ito ay nakalaan para sa kinabukasan ni Miko. Napahinga siya ng malalim. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa. Sa halip, numiti siya. Isang tahimik taimtim na ngiti na walang nakakita. "Mommy, bakit ka nakangiti?" tanong ni Nico, na nakabalik na sa kusina na may dalang libro. "Dahil masaya ako, anak," sagot niya. Isinara ang laptop. Napakasaya. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kapayapaan. Nang gabing yon, habang natutulog na si Nico, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang abogado. "Attorney Ledesma, may balita ako tungkol sa kaso ni na Mr. Barameda at Miss Fajardo." Umupo siya sa sofa, hinawakan ng tasa ng tsaa na nilalamig na. "Anong nangyari?" "Nagkaroon ng hearing kanina. Inihain ni Miss Fajardo ang kanyang counter affidavit. Sinasabi niyang si Mr. Barameda ang nagplano ng lahat, na siya ay utusan lamang. May ebidensya siyang ipinakita, mga email, voice recordings." Napakunot ang noo ni Samara. Si Bianca ang nag-utos? Yun ang sinasabi niya? Opo, at may hawak siyang ebidensya na nagpapatunay na si Mr. Barameda ang nag-utos sa kanya na ikaw ay linlangin. Nagamitin ang kanyang pagkakaibigan sa iyo upang makalapit sa kumpanya. Natahimik si Samara. Ang babaeng minsang tinawag niyang kaibigan, ang babaeng nakaupo sa kanyang kusina, umiinom ng tsaa, nakikinig sa kanyang mga problema tungkol kay Enzo, ay isang kasabwat pala mula sa simula. Ngunit sa halip na galit, naramdaman niya ang isang kakaibang awa. Si Bianca ay isang piyon sa laro ni Enzo, at ngayon, ang piyon na yon ay lumalaban na. "At si Enzo?" tanong niya. Nag-file siya ng motion to dismiss, ngunit hindi ito pinagbigyan ng korte. Ang kaso ay mapapatuloy. Posibleng maharap siya sa reclusion perpetua kung mapatunay ang guilty. Reclusion perpetua. 20 taon. 20 taon ng buhay na nawala, ng mga plano na nasira, ng mga relasyon na winasak ng kasakiman. "Attorney," sabi ni Samara. Ang kanyang boses ay matatag. "Salamat sa pag-update. Ipagpatuloy ninyo ang pagsubaybay sa kaso. Ngunit mula ngayon, hindi ko na kailangang malaman ang bawat detalye. Ang mahalaga ay malaman ko may hustisya." "Gagawin ko ang lahat, attorney." Pagkatapos ng tawag, tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa di kalayuan. Mga libong buhay na patuloy na umiikot. Mga libong kwento na hindi niya alam. Sa isang punto, ang kanyang kwento ay tila natapos na. Ngunit hindi pala. Ito ay isang bagong simula lamang. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Nico. "Mommy, hindi ako makatulog." "Bakit naman, anak?" "May iniisip ako." Lumapit siya at inakbayan ang kanyang anak. "Anong iniisip mo?" "Mommy, pwede ba tayong mag-alaga ng aso?" Natawa si Samara, isang tunog na nagulat sa kanyang sarili. "Aso? Saan nanggagaling yan?" "Kasi, sabi ni Teacher Ana, ang mga aso ay loyal at mahal ka nila kahit anong mangyari. Gusto ko ng ganon." Sandaling tumigil ang puso ni Samara. Ang mga salita ng kanyang anak ay parang sulyap sa kanyang nakaraan. Ang lalaking nangako ng walang kondisyong pagmamahal, ngunit nagtaksil sa huli. Ngunit hindi ito ang oras para sa sakit. Ito ang oras para sa mga bagong pangako. "Pag-iisipan natin, anak," sabi niya, hinahaplos ang buhok ni Nico. "Pero sa ngayon, matulog ka muna. Bukas, marami tayong gagawin." "Anong gagawin natin?" "Bibili tayo ng mga pintura para sa kwarto mo. At pagkatapos, pupunta tayo sa bookstore. Pwede kang pumili ng kahit anong libro na gusto mo." Napanghiti si Nico. Ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa. "Talaga?" "Talaga, pangako."
Nayakap siya ni Nico ng mahigpit at sa sandaling yon, naramdaman ni Samara ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Hindi ang kalayaang ibinigay ng batas, kundi ang kalayaang nagmumula sa pagtanggap na hindi na kailangan ng sinuman upang maging kumpleto. Pagkatapos patulugin si Nico, pumalik siya sa kanyang kwarto. Sa mesa, nakita niya ang isang lumang frame. Ang kasal nila ni Enzo. Hindi niya alam kung bakit dinala niya ito sa bagong bahay. Marahil ito ay isang paalala. Isang paalala ng kanyang pinagdaanan, ng kanyang pinagmulan, at ng kanyang pinagdaanang sakit. Hinawakan niya ang frame, ang mga daliri ay dumausdos sa salamin. Ang babaeng nasa larawan, nakanghiti, umaasa, puno ng pangarap, ay hindi na siya. Ang babaeng iyon ay naniniwala sa mga pangako, sa mga salitang binitawan sa harap ng altar, sa mga pangakong binali. Dahan-dahan niyang inalis ang larawan sa frame. Tiningnan niya ito ng 1 beses, 2 beses, at pagkatapos, pinunit ito sa 2. Ang tunog ng papel na napunit ay parang isang paglaya. Hindi na niya kailangan ng alaala ng isang lalaking hindi nagmahal sa kanya ng totoo. Sa halip, kumuha siya ng isang bagong frame. Walang laman. Ilalagay niya dito ang isang bagong larawan, isang larawan ng kanyang anak, ng kanyang sarili, ng kanilang bagong buhay. Nang gabing yon, bago matulog, tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang babaeng natakot, hindi na ang babaeng nagtiis, hindi na ang babaeng naghintay. Ang babaeng ito ay may mga pilat. Oo, nuwit ang mga pilat na ito ay mga tanda ng kanyang lakas, hindi ng kanyang kahinaan. Samara, bulong niya sa sarili, nagawa mo. Sa kabilang kwarto, narinig niya ang mahinang paghilik ni Nico, isang tunog na pumupuno sa kanyang puso ng kakaibang init. Sa sandaling yon, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Hindi sa parang inaasahan ng iba, kundi sa parang mas mahalaga. Alam niyang kaya niyang panindigan ang sarili, kayang buhayin ang kanyang anak, kayang harapin ang anumang hamon na darating. Nang sumunod na umaga, nagising siya ng maaga. Hindi dahil may kailangan siyang gawin, kundi dahil gusto niyang maranasan ang bawat sandali ng kanyang bagong buhay. Nagluto siya ng almusal, ginataan na lugaw, ang paborito ni Nico. Habang hinahalo ang kaldero, nakaramdam siya ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang saya ng mga simpleng bagay. "Mami, ang bango!" Sigaw ni Nico mula sa kanyang kwarto. "Maligo ka na anak, kakain na tayo." Sa almusal habang kumakain sila ng magkasama, napansin ni Nico ang frame sa mesa. "Mami, bakit walang laman yan?" Tiningnan ni Samara ang frame, pagkatapos ay ang kanyang anak. "Dahil hindi pa tapos ang kwento natin, anak, ilalagay natin dito ang larawan ng ating bagong simula." Napangiti si Nico. Ang kanyang bibig ay puno ng lugaw. "Pwede bang ako ang pumili ng larawan?" "Oo naman, basta hindi yung may pink na glitter ha?" Tumawa sila ng magkasama at sa sandaling yon, naramdaman ni Samara ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng 11 taon. Ang tunay na kaligayahan. Hindi ang kaligayahang nakabatay sa mga materyal na bagay, kundi ang kaligayahang nagmumula sa pagtanggap, sa pagpapatawad sa sarili, at sa pagpiling mabuhay ng buo. Pagkatapos ng almusal, habang naghahanda si Nico para sa kanyang klase, umupo si Samara sa balkona. Ang araw ay sumisikat na. Ang mga ulap ay mapuputi, ang hangin ay presko. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang ibon na lumilipad. Malaya, walang takot, handang harapin ang anumang darating. Napangiti siya. "Ganyan pala ang pakiramdam ng lumipad," bulong niya. Tiningnan niya ang kanyang telepono. May mga hindi pa nababasang mensahe, mga tawag mula sa mga dating kaibigan, mga email mula sa mga dating kasamahan. Ngunit hindi niya ito binuksan. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil alam niyang hindi na niya kailangan ng mga ito. Ang kanyang buhay ay hindi na nakabatay sa opinyon ng iba. Sa loob, narinig niya ang boses ni Nico na kumakanta, isang paboritong kanta mula sa kanyang paboritong cartoon.
Ang tunog ay pumuno sa kondo, nagbigay buhay sa mga dingding na minsang tahimik. At sa sandaling yon, napagtanto ni Samar na hindi na niya kailangan ang malaking mansyon, ang mga mamahaling sasakyan, ang mga socialite na kaibigan. Ang kailangan niya ay ito, ang kanyang anak, ang kanyang kalayaan, at ang kapayapaang sa wakas ay kanya na. Nang gabing iyon, habang pinapahiga si Nico, hinawakan niya ang kanyang kamay. Anak, alam mo bang mahal na mahal kita? Alam ko, Mami, sagot ni Nico. Ang kanyang mga mata ay inaantok. Mahal din kita, forever. Forever, ulit ni Samara. Ang salita ay parang isang pangako. Hindi kay Nico lamang, kundi sa kanyang sarili. Pinatay niya ang ilaw, isinara ang pinto, at bumalik sa kanyang kwarto. Sa mesa, ang walang laman na frame ay nakatingin sa kanya. Dinala niya ito sa bintana at tumingin sa mga bituin. Ang langit ay madilim, ngunit ang mga bituin ay kumikislap, mga libong liwanag sa gitna ng kadiliman. Bukas! Bulong niya. Kukuha tayo ng litrato, ikaw at ako, Nico, at ilalagay natin dito para maalala natin na nagsimula tayong muli. Mumiti siya, isang ngiting hindi para sa sinuman kundi para sa kanyang sarili. Sa wakas, natagpuan niya ang kanyang halaga, hindi sa pamamagitan ng pag-ibig ng iba, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanyang sarili. At sa sandaling yon, alam niyang handa na siya sa anumang darating. Kaya pala, ganon pala talaga ang buhay. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ang mga pagsubok hanggat hindi natin ito hinaharap. Si Samara, na minsan ay tahimik na nakaupo sa harap ng sariling kama, hinihintay ang katotohanang masakit palang harapin, ay natutong tumayo hindi para sa iba, kundi para sa sarili at sa anak. Hindi siya naghiganti para lang makapanakit. Ginawa niya ang lahat para mabawi ang danggal, ang kinabukasan ni Nico, at ang buhay na hindi dapat ninakaw sa kanya. At sa huli, hindi naman talaga tungkol kay Enzo o kay Bianca ang kwentong ito. Tungkol ito sa isang babaeng piniling ipaglaban ang sarili kahit na ang mundo ay tila pabor sa mga nanloko. Tungkol ito sa pagbangon mula sa pagkadurog, hindi sa pamamagitan ng paghahanap ng bagong pag-ibig, kundi sa pagmamahal sa sarili. At tungkol ito kay Nico, ang batang dahilan kung bakit karapat-dapat ipaglaban ang bawat araw. Kaya kung ikaw man ay may pinagdadaanan ngayon, tandaan mo. Ang pagtataksil ay hindi katapusan ng iyong kwento. Minsan, kailangan lang nating bitawan ang maling tao para marating ang tamang daan. Tulad ni Samara, may liwanag pa rin sa kabila ng dilim. May pag-asa pa rin. At higit sa lahat, may lakas ka pa ring matatagpuan sa sarili mo. Isang lakas na hindi mo akalaing kaya mong taglayin. Salamat sa pagsama sa paglalakbay ni Samara. Kung naramdaman mo ang kanyang sakit, sana ay naramdaman mo rin ang kanyang tagumpay. Ipaalam sa amin sa mga komento ano ang iyong naging reaksyon sa pagpili ni Samara na manahimik at mag-ipon ng ebidensya sa halip na magwala. Ibahagi mo ang iyong saloobin at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga bagong kwento ng pagbangon, pag-ibig at katarungan. Hanggang sa muli, ingat lagi at huwag mong kalilimutang piliin ang iyong sarili. Paalam.